lubhang katakataka, very alarming para sa isang katulad niya na mambabatas, na lubhang parang nagpapakita na ang kanyang loyalty ay hindi solido sa Pilipinas. So tara, samahan niyo ako at panoorin natin to. So please pa-comment nga lang dito sa baba kung taga saan kayo at para malaman naman natin kung saan ba abot tong video natin mga kabayan. At siyempre, doon sa solid na sumusuporta sa administrasyon, pa-comment nga dito mga kabayan yung mga loyalista. Maraming salamat sa inyong tunay na pagsuporta sa administrasyon. So tara, huwag na natin patagalin doon, panoorin natin ito mga kababayan. Demonizing China and acting as if he were imposing a loyalty test. So for Malacanang po, does Malacanang view or echo the call of Secretary Teodoro for pro-Beijing officials to disclose their allegiance and resign eventually? Sinabi niya talaga yon? Ang sabi po niya sa press, sa kanyang kapihan sa Of Manila. course, first, about loyalty test. Pangalawa, ano yung pinakahuling sinabi niya? Ang sabi po ni demonizing China. And then, yung pinakadulo. Sabi po ni Davao lawmaker Duterte, acting as if he were imposing a loyalty test. So, Ang pinag-uusapan po natin dito ay mga Pilipino. Pilipino na ang dapat ang puso ay para sa Pilipinas lamang. Hindi pinag-uusapan dito ang loyalty. Lahat tayo mga Pilipino, dapat ang puso, ang paninindigan, ang ipaglalaban ay ang bansang Pilipinas lamang. So kung kay Congressman Pulong Duterte ay pinag-uusapan ang loyalty ng Pilipinas, or rather ng mga Pilipino sa Pilipinas, lubhang katakataka, very alarming para sa isang katulad niya na mambabatas, na lubhang parang nagpapakita na ang kanyang loyalty ay hindi solido sa Pilipinas. So wala tayong nakikita na mali, no? Ang Pangulo, ang administrasyon ay wala nakikita na mali sa tinuran ni Secretary Gibo Teodoro. Ito ay pagpapakita ng pagmamahal sa ating bansa. Ang sabi nga ng Pangulo, pagdating sa pagpaprotekta sa ating interes, kahit anuman ang ating kulay, kahit magkakaiba ang pananaw sa ibang issues, pero ang patungkol sa pagmamahal sa bansa, hindi ito pinag-uusapan. Huwag nating ang mga issues patungkol sa maging magandang relasyon sa bansang China ay iba sa issue ng pagprotekta sa ating interes. Totoo na meron tayong magandang relasyon sa China patungkol sa trade, investment, negosyo. Hindi yan usapin. So hindi pwedeng pagsamahin ang pagninegosyo, magandang relasyon sa China sa pagpoprotekta sa interes ng Pilipinas. So ano po ang mensahe niyo, ma'am, to elected officials who might be echoing China's narrative as observed by defense officials? Mas maganda po siguro talaga kung kayo po ay nagpapakita ng katulad ng pananaw ni Congressman Pulong Duterte. Mas magandang lumatad na sila para makita natin kung sino ba talaga ang totoong nagmamahal sa bansang Pilipinas. Follow-up, still on China, ma'am. Over the weekend, nilabas po ng China yung implementing rules for its nature reserve in Scarborough Shoal because last year, or in recent months, naglabas po sila ng white paper on Scarborough Shoal. The rules indicate establishing routine patrols, legal penalties for violators, and requiring prior approval before activities are allowed into the nature reserve. How concerning is this for the Philippine government? Batas nila yan, pero meron tayong sariling batas. Batas natin na pwede ning ipatupad. At ang batas natin ay naaayon sa UNCLOS, sa sarili nating batas, sa sarili nating pagkilala, pati na rin ang arbitral ruling. So wala tayong nilalabag na anumang batas at wala tayong inaangking anumang teritoryo. Sunod na tanong mula kay Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas.
Yusek, magandang umaga po. Yusek, does Malacanang share the same legal view na based on labor law, walang korte ang pwedeng maglabas ng, halimbawa, TRO, temporary restraining order, against sa mga naging decision ng wage board gaya ng regional, tripartite wages and productivity board? Sa ngayon po ay meron na pong ginagawa po na dokumento at pagtutol, although of course ginagalang natin ang lahat ng korte, pero ang pamahalaan, ang administrasyon ay meron naman din pong karapatan na ihayag kung ano ang nararapat para sa ating mga kababayan at sa ating mga manggagawa. Lumalabas po kasi na ang dapat na naging remedyo ng sino man na sanang may concern dito ay nagsampa ng apila sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board, no, ipa-file ito ng apila at hindi sana sa korte. So anyway, ang Office of the Solicitor General ay ready naman po na ipaglaban po ang wage order na naipasa po para sa ating mga manggagawa. Kasi yung TRO yata, Yusek, good for 20 days. So, pumapatak na hanggang August 13. So, are we confident, Yusek, na after 20 days or after August 13, pwede nang ma-implement, hindi naman ura-urada, pero ma-implement yung 85 peso wage increase para sa National Capital Region? Hindi ko po kayang mag-speculate kung ano ang mga susunod na mangyayari at ayoko rin pangunahan din po ang korte, pati po ang Office of the Solicitor General. Pero sa ngayon po ay ipinaglalaban ang stance ng ating pamahalaan patungkol sa wage order para sa ating mga kababayan sa NCR. Okay, follow-up question mula kay Christian Yosores, DZMM. Hi, Yusek. Nakarating po ba kay Pangulo yung balita tungkol po doon sa paglalabas ng TRO ng Pasig RTC sa wage hike? And nagbago po ba yung posisyon niya tungkol po doon sa mga panawagan sa legislated wage hike? Kasi di pa po laging binabagin ng Pangulo na may mga regional wage boards na magtatrabaho para tiyakin na merong review at pagpapatupad ng dagdag sahod. Anong ibig mong sabihin kung nagbago yung kanyang pananaw? Kung will he support now yung mga calls for a legislated wage hike sa Congress? Ang pagbibigay naman po ng tamang wage or sweldo sa ating mga manggagawa, ito naman po ay nais ng Pangulo. Kaya hanggat wala pang nagagawa na batas patungkol po dito, tuloy-tuloy po ang pagtatrabaho ng pamahalaan at ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board para po matugunan ang pangangailangan ng ating mga kababayan. Okay. Sunod na tanong mula kay Bernadette Tamayo, The Manila Times. Ma'am, Senator Amy Marcos has sought a Senate inquiry on the PAC Silica